Welcome po sa ating weather update ngayong October 30, 2020. Isa ng ganap na super typhoon si Bagyong Rolly na may international name na Goni. So ngayon, kahapon no binantayan natin isa lamang siyang severe tropical storm. Ngayon, isa na siyang ganap na super typhoon dahil yan sa taya ng US Joint Typhoon Warning Center. So titingnan na natin yung kanyang lakas ayon dito sa latest satellite image na meron tayo. Si Bagyong Rolly ay nasa layong 980 kilometers east ng Kasiguran, Aurora ngayong alas 4 ng hapon, October 30. Kumikilos siya pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At yung maximum sustained winds, meron tayong dalawa dyan, ang 10 minutes at ang 1 minute. Ano pinagkaiba ng measuring na yan kumpara sa atin o kumpara sa Pag-asa? Ang ginagamit kasi natin yung 10 minutes, samantalang yung US Joint Typhoon Warning Center, ginagamit nila yung 1 minute. Ang pinagkaiba nun kasi nga, pag 1 minute, isang minuto lang nila babantayan yung bagyo, isang minuto lang nila papanoorin yung wind forecast. Dito sa GMA o Pag-asa, 10 minuto, kaya malaki-laki yung hakbang. Kaya pagdating sa datos, malakas at malaki lagi ang ibinibigay ng update ng US Joint Typhoon Warning Center sa mga bagyong ganito. So yung lakas ng hangin kay Bagyong Rolly ay 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 230 kilometers per hour. At yung taya ng US Joint Typhoon Warning Center nasa mahigit 300 kilometro o 280 kilometers per hour with a maximum sustained winds malapit sa gitna. Ito nga bang lakas niya ay mapapanatili niya bago maglandfall dyan sa may Bicol region or Central or Southern Luzon? Well, magkakaroon siya ng minimal weakening o hihina bago tumama dyan sa kalupaan. Yun yung medyo magandang balita, pero ito ay isa na ang Bagyong Rolly sa pinakamalakas na bagyong nabuo ngayong 2020. So ano nga ba ina-expect nating intensity pa nito? Posible pang lumakas. Ang bagyong binabantayan natin around 175 to 195 ang tinatayan na Pag-asa bago ito tumama sa lupa. Yun yung taya nila. And of course yung mga pag-ulan, matitinding buhos, dyan po yan sa Bicol region, Eastern and Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Batanes, Cagayan, Isabela. At yung mga pagkakataon na yan o yung forecast natin ay northeasterly surface wind flow o hanging amihan na lumalakas, posibleng magbigay ng ulan sa mga nabanggit kong lugar. Samantalang yung typhoon natin o yung bagyong binabantayan natin, magpapaulan dyan sa may Northern Luzon, Central Luzon at Bicol region. Kasama ng Southern Luzon, kaya maging maingat. Hindi lang ho ang ulan inaasahan, pati yung bugso, malakas na hangin na ina-expect natin dahil nga ito ay 185, posibleng magtaas ng signal number 4 o signal number 3 bago ito tumama sa lupa. So yun yung babantayan natin sa mga susunod na oras. So ngayon, meron na po tayong signal number 1 dyan sa may Catanduanes at patuloy magtataas ng signal hanggat papalapit na ito. So inaasahan na natin na posible na rin magtaas ng signal dyan sa may Northern Samar at Bicol region. Kung pagbabasihan natin ngayon ng forecast track, walang pinagbago katulad ng binantayan natin kahapon, malapit pa rin yung mata dyan sa may Bicol region o Catanduanes area at maaaring dumaan sa Quezon or Aurora province at lalabas ng Pangasinan pagdating ng November 2. Bago tuloy-tuloy sa West Philippine Sea. So yan ang pinag-aalangan natin dahil bukod sa hangin, matitinding buhos na ulan ang inaasahan dito sa bagyong ito. So bukod po sa binabantayan natin si Bagyong Rolly, meron din tayo binabantayan na isa pa na nagpapakita din sa ating forecast. So yung mga forecast o kaya yung mga models na nakikita nyo, posible pa rin magbago yan sa loob ng 6 to 12 hours kasi may mga uncertainty pa na inaasahan natin dyan sa kasunod na bagyo. So yung bagyo na yan, kapag sa oras na pumasok sa PAR, papangalanan ng Pag-asa na Bagyong Sony. Ito ang ating kasunod na bagyo kung sakasakali na pumasok. At papantayin natin maigi, baka kasi maging malakas din katulad ni Rolly. Yun lang. Maraming salamat. Ito po ang Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo. God bless.